Remember guys, dito pa lang pag nagawa mo to, kapag tinitrade mo lang yung trend, tataas na agad ang winning percentage mo. Lahat ng traders ng TNT na nagiging funded and yung namumultiply talaga yung account nila, sumusunod lagi sa trend. Yo, what's up? Sa video na to, magda-dive deep tayo sa mate formula. So para sa to, kung hindi pa planchado yung trading plan mo or wala ka pa talagang trading plan at all, pag-usapan natin anong time frame ba magte-trade, kailan ka ba magte-trade, ano ba yung mga patterns na hihintayin mo, at anong strategy yung pinaka-okay sa'yo based sa skill level mo. So isa-isayin natin yan. MATE, ready ka na ba? Let's go! So start tayo sa letter M. Syempre letter M muna tayo. Kunin ko lang tong aking kodigo, market direction. So non-negotiable ibig sabihin kailangan it should be either uptrend or downtrend. Kapag magte-trade ka, hindi pwedeng range or sideways. So ano may uptrend yan? Uptrend and downtrend. So ano ba yung sideways? Ayan, yung range, yung sideways, hindi natin alam kung, or siya mismo, hindi niya alam saan siya pupunta. Yung choppy naman is yung sobrang gulo, hindi mo malaman kung uptrend ba, downtrend, or sideways. So, again, ano lang i-trade natin? Uptrend and downtrend. Remember guys, dito pa lang pag nagawa mo to, kapag tinitrade mo lang yung trend, tataas na agad ang winning percentage mo. Lahat ng traders ng TNT na nagiging funded and yung namumultiply talaga yung account nila, sumusunod lagi sa trend. Okay dyan coach, uptrend, downtrend, sundin ko yan. So paano yung coach kung higher time frame uptrend and then lower time frame downtrend? Hindi pwede yun. Alright? So ano ba yung uptrend? Ulitin ko lang ha. Ayan. So, syempre, pataas siya. So, ang tanong, paano magiging uptrend itong downtrend? So, explain ko lang to muna, then mamaya papakita ko sa inyo kung bakit important to. Paano magiging uptrend tong downtrend? Madali lang. Ang kailangan lang is, di ba, ito, ulitin ko lang ha. Ito, meron tayong low, high, then lower low. Sabihin, mas mababang low, and then mas mababang high. So, ang kailangan lang, para maging uptrend siya is magkaroon ng higher high. Ibig sabihin, mas mataas na high kaysa dito. And higher low. Ibig sabihin, mas mataas na low kaysa dito. Pakita ko. So, paano siya magiging uptrend from downtrend? Ito lang. Ayan, malagpasan niya to. Ayun, malagpasan niya yan. And then, ito yung gawin niya. Ayan. At dyan na siya magkakaroon ng candlestick confirmation. Ibig sabihin, eto nagkaroon siya ng lower low from here. Ayan, downtrend pa rin. Pero dito nagkaroon siya ng higher low. Ayan. So kung may higher high and higher low, ibig sabihin naging uptrend na siya. So paano naman kapag uptrend? Sige, uptrend naman tayo. So mamaya mag-make sense to. Okay, uptrend muna tayo. Uptrend. Paano magiging downtrend to? Same lang din. Kailangan lang malagpasan niya tong lower low. 'Di ba? Ito higher low to eh. Ayan, ito higher high. And ito higher high. So ang kailangan is magkaroon ng lower low. And then lower high. Ayan. So ganyan yung pag-change ng trend. So explain ko lang ulit. So bakit dapat importante pareho yung trend ng higher time frame and lower time frame? Ito. Let's say for example, sa higher time frame ay uptrend. Higher time frame to So syempre sa lower time frame, makikita mo downtrend yan. So ang goal mo is mag-shift yung lower time frame na downtrend into uptrend. So paano? Paano yung pinag-usapan natin kanina? Magkakaroon ng shift ng trend. Ayan. So magkakaroon ng higher high and higher low. Ayun. So, dito tayo papasok. So, again, importante lagi na pareho yung trend ng higher time frame and lower time frame. Kapag hindi, huwag mo munang iti-trade. Again, very important na pareho yung higher time frame sa lower time frame. Kapag pareho, mas tataas yung win rate mo. Kapag hindi, kailangan maghanap ka pa ng iba pang confluences. Like for example, ito. Pakita ko sa'yo. Ulitin natin. Let's say, ayaw mo na maghintay. Okay, higher time frame to, ayaw mo na maghintay. Sa daily and H4, uptrend siya. Sa lower time frame, downtrend pa rin. Pero ayaw ko na maghintay, coach. Kailangan mo ng extra confluence na
Mate Radar. So dito, yung Mate Radar, papakita ko sa inyo. Yung Mate Radar is nagsuscore siya ng technical analysis, fundamental analysis, at sentiment analysis. So based sa mga scores, yan, malalaman nyo kung bullish ang isang pair or bearish. So for example, net-read mo GBP-JPY, ayan, bullish siya dito. And then ito, GBP-JPY to, for example, ayan, pwede ka nang pumasok kasi meron kang Mate Radar Confluence and higher time frame kahit wala nang lower time frame. Pero kung meron ito, for example, hinintay mo pa rin to, mas maganda, mas mataas yung winning percentage niyan. Okay, to summarize ulit, ayan, market direction, non-negotiable, it should be uptrend or downtrend. Hindi pwedeng range, sideways, or choppy. And then, mas maganda kung ang higher time frame, pareho ng trend sa lower time frame, and then extra confluence pa yung Mate Radar. So, next natin. So, ano pagkatapos ng M? Siyempre yung A. Kunin lang natin ang ating isa pang kodigo yan. Letter A, area of alignment. So, yun yung mga support and resistances natin. So, paano yung trendline, coach? Eto, hindi ko talaga ginagamit yung trendline pero nilagay ko na lang din. Baka ginagamit mo to, pwede rin extra confluence yan. So, ang lalagyan natin lagi ng mga area of alignment, ayan, ang daily. Lagyan natin daily. Check, baka malito tayo. H4, and then lower time frame ay H1. So, ito lang lagi, yung tatlo lang lagi. So, bigyan ko kayo ng example. So, punta tayo sa daily. Ayan, lagay tayo ng mga support and resistances malapit dun sa current price. So, ang pinakamalapit ay ito. And ito. Sa H4, ayan. So, usually kasi halos pareho talaga yung H4 and daily, no? Na area of alignment. And then, ayan. So, pwede rin siguro dito. Ayan, lagay ka dito. Alright. And then, H1. Ayan. So, ito na yung mga H1 na area of alignment natin. Okay. So, dito. And, ayan. So, meron pa dito. Okay. Pero, lagi na tandaan, ang pinakamagandang area of alignment ay yung mga nasa higher time frame. Yung mga lower kasi, mas madali siyang tamaan ng tinatawag nating mga noise. So, for example, ito. For example lang, ito yung higher time frame. Ayan, usually, kapag nagkaroon ng mga levels, ayan, nire-respect talaga nila. Pero kapag sa lower time frame, pwedeng ito yung mangyari. For example, may mga levels ka dito. Tingin ko lang yung mga levels. Ayan. Sa lower time frame, ayan, ito yung ginagawa nila. Ayan. So, may mga extra noise. So, mas maganda pa rin talaga nasa higher time frame. Okay. So, ayan ang ating area of alignment. Next ay yung timing. Ayan, dito tayo sa timing. So, very basic timing, candlestick confirmation. Ayan, lagay lang natin yung pictures ng bullish engulfing, hammer, morning star, kapag bullish, pag bearish, bearish engulfing, shooting star, and evening star. So, yun lang. So, yan, yung mga pictures, isave mo yan. And then, ito pa yung mga extra confirmations natin. Extra, yung mga chart patterns. So, isa-isayin ka to ha. Ito, number 1 is yung approach to AOA. Iba kasi ang nangyayari is kapag, ayan, taas, ang nangyayari, ito yung hinihintay niya, ang approach ay sobrang pababa. Usually, baka dumire-diretso yan pag sobrang lakas ng mga sellers. Kaya ang gusto natin mangyari ay dahan-dahan na approach. So, yan yung number 1, yung approach. Number 2, ito naman, ayan, head and shoulders na pattern or inverse head and shoulders. Sige, burayin natin to. So, ito lang siya, very, no? Lagi tayo ng support and resistance dito. Ayan, so ito yung price. Ayan. Okay, tapos dito, karoon ka ng head and shoulders pattern. Ayan, usually dire-diretso na yan, pataas. Kapag bottom naman, let's say for example ito, ayan, double bottom. Ayan, halos same lang. Ito. Ayan, double bottom. Ayan. And then double top, ganun lang ulit. Alright. Okay, ayan. And then itong break and retest, ayan, tanggalin na to. Kasi usually, ito naman talaga yung mga chart patterns. Ayan, yung tatlo na lang muna. And then lastly, tanggalin natin ulit to. Ang ating exit. Ayan. So, ang exit strategy muna natin ngayon ay set and forget.
hindi muna tayo magta-trade manage. Ibig sabihin ng trade manage ay kapag gumagalaw yung price, minumove mo yung SL mo, ganun. Hindi muna. Gagawin muna natin, pag newbie ka, I highly suggest, ayan, for newbies, 1:1 muna. 1:1 risk to reward. Pag intermediate, ayan, actually, intermediate or experience, 1:2, no? Pero pag intermediate and experience, lagi na lang natin. So, 1:1 or 1:3, intermediate or experience. And then, at least 2 buffer levels. So, for example, explain ko lang itong buffer levels. So, meron kang mga price dito. Ayan. So, meron kang mga price dyan. So, kung gusto mo mag-buy ka dito, magba-buy ka dito. So, ang SL mo ay, so for example, dito ka nag-buy. Ayan. Ang SL mo ay after this level and this level. So, that's 1, 2 buffer level. So, dito yung SL mo. Explain ko pa mamaya later. Okay, so paano pag pinaghalo-halo natin lahat? Ito yan. So, tingnan natin. So, may mga inanda tayo dito. So, syempre, start tayo sa daily time frame. Ayan, so naglagay tayo ng, ayan. So, meron tayo sa ating daily time frame. So, actually, ito, ayan, daily time frame yan. Ayan, maganda talagang support level yan. Sa 4 hours, same lang din yan. Talaga yung pinaka nakikita natin. And then sa 1 hour, hanap tayo ng confirmation. So, ulit, daily. Ayan, nakita natin ay uptrend. So, tanggalin ko lang muna to para makita natin. Ayan, daily, uptrend. Nakita natin kasi, ayan, gumagawa na siya. Dito, nag-downtrend. Pero dito, nag-uptrend na siya. And then, pagdating sa 4 hours, ayun din ang ating hinihintay. Ayan, uptrend pa rin siya. And then, 1 hour, ito na. Dito na tayo maghanap ng mga chart patterns. So, anong chart pattern? Ang goal natin is, maangatan niya tong high na to, magkaroon ng higher high. And then, magkaroon ng higher low. Ito yung pinaka lower low. So, therefore, ayan, yan yung mga hinihintay natin na chart patterns. Tanggalin ko lang ulit yung mga drawing and then i-move forward natin. Alright, so next natin. Ayan, gumawa na siya ng higher high. And then hintayin natin gumawa ng, kailangan bumalik siya dito sa ating area of alignment. So pwede naman dito ka pumasok or dito. Kaya lang, gusto natin nasa higher time frame area of alignment tayo papasok. So, ayan, dito. Tayo ng magandang candlestick pattern. Ang nakita natin to, yan, pwedeng hammer or ayan. So, nakakita tayo ng morning star. Ayan yung morning star natin. So, dalawang buffer zones. So, ito ang first buffer zone and then ito ang second and then sa baba niyan. Ayan. So, therefore, meron tayong, pwede tayong gumawa ng, pag newbie ka, paano? 1:1 risk to reward. Pag experience ka na and intermediate level, pwedeng 1:1.5 up until 1:3. Alright, so try natin 1:2 lang muna. So, syempre, alam na natin na angat to dahil pinili ko talaga to, no? Para mas madali ma-explain sa inyo. Alright. Okay, angat pa to. Alright, ayan. So, ulitin ko lang, no? Ano nangyari? Punta tayo doon sa ating kodigo. So, syempre, dapat laging nakahanda ang iyong kodigo kapag magte-trade ka. Saan na po? Ayun. Okay. Okay, saan na iba? Ayan. So, ulitin lang natin ano nangyari kanina. Isa-isahin ko lang. So, uptrend ba siya or downtrend? Yes, uptrend siya actually. Tapos, pareho ba? Yung higher time frame na uptrend? Yes, di ba? Nagkaroon ng change of trend. Nagkaroon ng reversal dun sa lower time frame. Kaya check. May radar? Pwede, yan. Hindi ko chinek yung may radar, pero lagay na lang natin check. And then, area of alignment. Ayan, yes, ang kagandahan nasa higher time frame. Yung area of alignment natin. And then, nagkaroon ng, kapehin lang natin to. So, nagkaroon ng morning star. Ayan, check. And then, yung approach sa AOA, hindi ko napansin, pero ang kagandahan ay inverse head and shoulder siya. Ayan, check. So, ayan, nakailan check ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 na checks. 8 na confluences. So, paano naman yung kabaliktaran nun? So, ito yung kabaliktaran. So, ulitin natin. Chart view tayo. Okay, so meron akong nilagay din dito. Forward ko lang, ha. Okay. So, syempre, follow pa rin naman natin yung trend. Ayan. So, ito, ayan. So, kung titignan mo,
ito yung higher time frame natin na level. Pero ang sinundan natin ay yung lower time frame na level. Ayan. So, okay lang. Nag-break and retest. Sige. Hintayin natin mag-retest yan. Alright. Ayan. Okay. So, nag-break and retest from here to there. Pero alanganin siya. Bakit? Kasi nasa lower time frame siya na resistance area. Tapos, pwede rin natin i-double check. Sige, bago natin double check, ko na lang muna. Tapos, meron naman tayong candlestick confirmation dyan. Yes, meron tayong bullish engulfing. And then, ano ang nangyari? Okay, ayan, na SL tayo. So, ulitin natin. Pwede tayo sa ating kodigo. So, ano nangyari? Ayan, market direction, tama naman, pataas. Kaya lang, let's say, for example, ayan, kaya lang walang may trader. Tapos, wala rin sa higher time frame yung support resistance. Tapos, meron namang morning star, pero wala siyang head and shoulders. Hindi pala morning star yan, bullish engulfing pala. So, meron kang 4 points lang or 4 confluences lang, kaya ayun ang nangyari. So, make sure na ito is-save mo na lang. And then, ang pinakamagandang pwede mangyari dito is itatry mo, then gagawin mo ng sarili mong data, and then ipapolish mo to, and then magkakaroon ka na ng sarili mong personalized na mate plan or trading plan. So, natingin mo dito, natuto ka ba? If yes, baka magustuhan mo rin tong next video na to. Yun lang, congrats, salamat, and kita-kits!